Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga idol. Ngayon sa ating video, tuturuan ko kayo kung paano mag-set at mag-synchronize ng 24-hour analog timer or yung timer switch. So, repurpose lang to. Gamit namin to dati sa luma, pinalitan na. So, tinabi ko siya para in case na kailanganin, mayroon ako magamit. So, usually ginagamit namin to sa mga pumps, sa mga ilaw, para sa swimming pool, sa fountain, sa irrigation system. So, marami sa mga automation gamit siya, analog. Sa mga signage, ginagamit rin siya. So, kagandahan, libre, repurpose, and yung iba pa natin kakailanganin syempre, cutting, splicing, mga screwdriver, tester, multimeter, multitester, and itong socket, repurpose lang rin siya, luma na siya, so gagamitin ko na lang para dito, for demo lang ha. So, ito yung plug and terminals tsaka wiring. Naglolo ko yung camera ko kanina, so inulit ko na lang. So na-terminate ko na siya. So ito yung plug, magiging source ng supply papunta sa primary dito. Ito yung primary, pupunta to dun sa motor nung timer. So pupunta siya dyan sa motor ng timer. Tapos ito, pupunta siya dito sa load, sa load ng nento ng pumps or ng kung ano para sa hydroponics na gagamitin nyo na kailangan ng automation. So ayan, na-terminate ko na siya. So yun lang, nilooping ko to para sa secondary. Naka-looping lang yan from main to primary to secondary, naka-loop lang siya. So naka-color code siya. So para safe tayo, hindi tayo magkakamali ng termination at hindi tayo magkukos ng problema, short circuit. So ayan, pag na-terminate nyo na siya ng ganyan, is dito na tayo sa timer. So etong nasa left side na to, sana makita, hindi ko rin maaninag. Ito, kung mapapansin nyo itong side na to sa left, 1 M2. So yung linya na yan is ito yung sa ating primary na section ng wirings para dito yan. So susuplayan niya ng kuryente itong motor ng timer, kasi kailangan meron siyang 24 hours 7 days a week continuous power para yung orasan nito sa loob tuloy-tuloy na tumatakbo. At ang mag-automate lang sa kanya itong side na to para sa load niya, itong number 3 and number 4. So yung 1 and 2, yan yung motor mechanism ng timer, ng analog timer. So 3 and 4, ito yung magiging pupunta sa load. So i-terminate na natin siya. So usual naka 3 phase ako. Baka din natin gamitin yung earth or pwede rin, ano na lang, tingnan natin. So dun sa wiring niya, naglolo ko yung camera ko, no, nagba-blackout yung screen, puputol. So tandaan nyo yung 1, itong number 1 na to, so palaging yan yung live, no. So usually live yung inaano namin dyan. Anyway, kahit naman magkabaligtad yan, wala namang polarity ang alternating current. So connect nyo lang dun yung 1,
higpitan, make sure na mahigpit siya. Ayan. Ngayon, yung ating neutral sa terminal number 2. Ayan. So, okay na siya. Mamaya na tong live tong earth, gilid lang muna natin. So wag nyong gagayahin niya. Pansamantalang setup po yan, ha. So basta para makuha nyo lang yung idea. So yun, terminal 1 and terminal 2. So para yun sa motor nung timer. To motor yan eh. So para tatakbo siya, no? Ngayon itong isa na to is para dito, yung secondary para dito naman sa load. Pero ang iaano lang natin sa load is, wait lang, tingnan natin ito. Terminate rin natin siya dito. Ito na yung ano natin para sa connection ng load nung plug. Dito natin i-ano para. So usually maraming pinagagamitan tong mga timer sa iba't ibang industry, sa mga machineries ginagamit rin to. Marami, basta kahit anong bagay na gumagana sa kuryente na gusto mong magkaroon ng automation, pwedeng gamitin yung timer na yan. Analog kung walang budget, pero kung medyo mapera digital pwede kayong umano ng mga PLC or yung mga timer na ano talaga design doon. Pero ito kasi nga ginagawa ko is value engineering to, kaysa naman nakatenga, kaysa naman ano lang siya, nakakalat lang siya or tapon lang, i-repurpose natin. Since ngayon nagiging hobby ko naman is tong hydroponics, so marami kong nagagamit ng mga sobrang aparato para dito sa hobby na to. Lalo ngayong pandemya, syempre kailangan mo ng mga alternative ways para ma-occupied yung utak mo. Tupik na yung ko. So luma kasi tong ko terminal, medyo ayan. So ayan. So L1 earth neutral, so yun yung connection mo. So dito, para sa plug natin, ang i-isolate natin or yung iaan natin sa control is yung live. So para mas madali nyo maintindihan, although depende sa region kung ano yung ina-isolate, depende sa standards na sinusunod sa electrical code. Hindi lahat ng bansa pare-pareho ng kinukontrol ng switch. May mga bansa na ang kinukonekta sa switch is yung neutral, meron naman na bansa na ang kinukonekta sa switch is yung
live, depende sa ano. So ngayon, para lang mas maintindihan nyo, ang i-isolate natin is yung live. So ayan, sensya na, hindi ko na ipapakita ata sa inyo. So live, naka direct siya sa load, and yung earth, kung single phase, hindi naman kayo gagamit ng earth. Depende, palaging depende, pero mas maganda kasi yung merong earth. So dito siya, so yung secondary natin, imbis na didiretso dito papunta sa load, papadaanin muna natin siya dito sa timer, sa terminal 3. Okay, ito terminal 3. So dyan natin siya ikukonekta. Medyo malulobat ata ako, kaya siguro nagloloko ko ganina dahil palobat na siya. So dagdag lang tayo ng isang wire ng live para sa ayan. So switch na naman yung aking cam. So itong maliit natin na wire, siya yung pupunta dito sa terminal 4. Siya yung magkakaroon ng switch para sa load. So ayan na yung connection nya. Ayan. So, okay. So recap tayo ha. Mula sa plug, sa power source, kukonekta dito sa 2 sets ng section. Pero bago siya maglo-looping siya para sa secondary. Ito yung primary, itong tatlo na to. Yan yung primary na pupunta sa motor ng itong timer. Tapos yung looping na secondary, siya yung pupunta dito sa load. Pupunta yan sa load, pero yung live niya or yung L1 dadaan dito sa analog timer para magkaroon siya ng automation. So dun siya pupunta muna sa timer, tapos pupunta sa load. Okay, so ulitin natin ha. So supply, looping para sa primary section na pupunta sa motor ng analog timer, secondary section na pupunta sa load, dito sa load, sa plugs, pero yung live nya is dadaan sa analog timer para magkaroon siya ng automation. So ngayon, since na terminate na natin siya accordingly, so titingnan natin kung gagana ba siya, kung tama ba siya. So
So ito, set natin yung multimeter sa ohms lang, sa continuity. Yung patutunugin lang natin. So baka malobot ako. So ayan ha. So kukunin lang natin yung continuity nung sa may load ha, yung secondary ha. So okay, tumutunog agad kasi siya kasi yung switch natin is naka on lang siya. Etong pulang ano na to, optional to eh. Meron siyang bypass, meron siyang auto. So kailangan nating iset sa auto. Ngayon, kanina na andito siya sa baba. So iset natin siya sa auto para malaman natin kung gana. So kaganina may continuity siya, yung secondary, yung live. So ngayon, so ayan, nawalan na siya ng continuity, wala na siyang tunog, no? Pero dito meron siya. Okay, so ngayon po na-terminate na natin yung wirings ng timer tsaka ng load. So ngayon checkin natin kung paano mag set ng kung anong oras nyo gustong gumana yung pump nyo, or kung yung ilaw nyo kung sa pump nyo gusto nyo lang siyang gumana ng 6 AM for 15 minutes, 30 minutes, tapos gagana ulit siya sa 12 in the afternoon, 15 or 30 minutes again, tapos sa hapon. So yun na yung natin gagawin natin. So una, check muna yung position ng mga pin. So ito natin ang yan. So as you can see, ito yung mga pin nya. Itong gray na to. Kapag lahat siya na andito sa side na to, usually according dun, naka-open yun. Pagka nilagay mo yung pin dito sa left side, ibig sabihin mag-activate siya, gagana siya dun sa timing na yun. For example, sige, i-set natin kasi, so for example, gusto nyong gumana yung pump nyo 6 AM for 15 minutes. So yung isang pin equivalent siya ng 15 minutes. Mauga yung aking So for example, ito yung guhit nya, i-position nyo yung pin, position nyo yung pin dun sa left side, 15 minutes yon. Yung isang pin, kung dalawang pin, 30 minutes yan. So for example yan, 6, tapos sabihin natin sa alas 12, sa 12 in the afternoon, so 30 minutes ulit. So dun, after nung guhit nung nung 12, yung kasunod niyang pin, yun ang nyo, yun ang i-position nyo sa left. So dalawa yan, so 30 minutes. So sabihin natin ulit na sa alas 6 ng hapon, gusto nyo ulit magpa-operate ng pump. So ganun ulit, dalawang pin. So gagana yung pump nyo 6 AM for 30 minutes, 12 in the afternoon for 30 minutes, 6 in the evening for 30 minutes. So the rest, patay yung patay yung pump na yon, or ilaw, kung ano mang gusto nyo i-automate
hindi gagana yon sa labas ng oras na itinakda nyo. So ganun lang kasimple yun. Make sure pagka magse-set kayo, siguraduhin nyo lahat nasa bago kayo mag-setting, siguraduhin nyo lahat ng pin nasa right side na andito sa position na to, at wala dito sa position na to sa left. Make sure, so iikot nyo siya, i-position nyo lahat sa left side before kayo mag-setting. So pag na siguro nyo nasa right side na lahat, then saka kayo mag-setting sa oras na gusto nyo gagana yung pumps or gusto nyo mag-automate. So ngayon, pag na-set nyo na siya sa oras na gusto nyo, isi-synchronize nyo na siya, no? So paano mag-synchronize? Simple lang, etong arrow na to, itong may black tip, etong arrow na to, yan yung sa black tip na yan yung magsasabi ng synchronized time, kung anong oras. So for example, pati yung puti na nasa loob na yon, eto yung puti na yan, hindi ko kung makikita, yung puti na yan, yan yung equivalent nung arrow na to. Kung saan nakatutok yon, dun rin yung oras. So paano siya masisynchronize? Syempre, kung anong oras na sa inyo. For example, sa amin dito 9 AM ng umaga, no? So iseset ko siya, yung timing niya, itatapat ko yung arrow dun sa 9 AM para pareho siya sa actual na oras natin. So pag na-set mo siya sa 9 AM, yun na, masusunod niya na yung timing na gusto mo at sa yung oras ng pagpapatubig na kailangan mo or pagpapagana ng aparato mo. So once na i-synchronize nyo na siya, pwede nyo na siyang hayaan, kusa na siyang gagana yung motor niya, aandar na siya. Pag narating na yung position na kailangan magpatubig, magsusupply siya ng kuryente dun sa load nyo, sa source nyo, no? So ngayon, paano natin malalaman kung magano siya? Syempre, hindi naman natin aantayin na umandar siya kasi alas 9 na, tapos alas 12 yung next next watering schedule ko or yung next operation ko. So manual rotation natin siya para malaman natin. So ang ikot niya, i-rotate mo siya pataas. Ayun yung arrow up, ibig sabihin yun yung rotary dial, yung rotation ng dial niya. So ang gagawin natin, itong multi-tester, position natin sa voltage 600 volts. So tapos plug natin siya. So i-rotate natin manually. So ayan, no? Wala siyang power kasi yung timing natin is alas 12 yung susunod na watering. So ibig sabihin, kaninang 6 AM lumagpas na yung operation. So alas 12 ulit. So manual, iikot natin yan. Iwasan nyo lang na maidiin yung pin pakaliwa, ha. So i-rotate mo lang siya, i-swipe mo lang siya pataas, dahan-dahan, alalay lang. Pag dumating siya sa 12, lalagitik yan, matigas yan. So ayan, pagdating niya sa 12, yun, tingnan nyo, mayroon na siyang reading. So mayroon na siyang power na isusupply sa load mo. So pag i-rotate mo ulit siya, lumagpas na siya sa 12:30, 0 ulit, wala na naman ulit voltahe. So next watering mo is alas 6 ng hapon. So i-rotate ulit natin siya, ikot natin dahan-dahan. So ayan, alas 4, alas 5, ayan. Oh, see? Meron na naman ulit siyang
reading 248 volts. So ganun yun, huwag kayong ma-confuse sa timing ha. So alamin yun lang kasi 24 hour ang sequence nito eh. So yung 1800 hours is yung alas 6 ng hapon yun. So alamin nyo na lang yung kung paano yung setup nun. So ganun yun, pag lumagpas ulit siya ng 6:30, cut off na naman, wala na namang power. So buong magdamag paglipas ng alas 6:30 ng hapon, wala na siyang isusupply. So tumatakbo yung oras niya hanggang umaga, hindi siya magsusupply hanggang sa marating niya ulit yung alas 6. Yun. Alas 6. Teka lang. Yung, yan, so 6. Ganun lang kasimple yung pagse-set up ng analog timer. So importante lang tama yung wirings mo and yung setting mo and synchronization. Pag tama lahat yun, gagana ng maayos yung hydroponic system mo ayon sa gusto mong mangyari. Kung hindi siya gumagana, tingnan nyo, baka defective yung timer, sira na siya, hindi na nag-ooperate. So yun lang yung mga common nun. Madali lang naman siyang sundin, madali naman siyang aralin. So kung ano nyo, ulit-ulitin nyo lang yung video para maunawaan nyo, and sana nagustuhan nyo yung video and sana nakatulong sa inyo. Huwag nyo kalimutang i-like, huwag nyo mag-comment kayo kung ano man gusto nyo. Patuloy nyo suportahan yung aking video para makagawa pa rin ako ng mga susunod na mga sistema na ginagamit sa hydroponic. So yun lang, maraming salamat sa panonood, sana makatulong.